my beloved Boss Mike, Cervera. So yun na nga, yun na nga mga kababayan. Kung sakasakali nga naman, no, kung hindi natin alam kung ano yung panuntunan ng Kingdom of Jesus Christ, kung ito bang si dating Pangulong Duterte ay membro ng kanilang Board of Trustees, 'di ba? Kasi kung gano'n, maaaring madamay ang dating Pangulo sa mga kinakaharap kung merong sakaling kakaharapin ng mga aligasyon, ng mga akusasyon ang mismong buong Kingdom of Jesus Christ, 'di ba? So ngayon mga kababayan, kung puwede pala na lahat magtayo tayo ng isang ganyan tulad ng Kingdom of Jesus Christ, puwede niyo na palang ilagay lahat ang inyong mga ari-arian doon sa inyong tinayong ano ba tawag diyan, diyan sa sekta ba 'yan o ano pa man 'no? Tax free na. Na dapat nga daw kung sakasakali na matuloy ang tiyatsa, abay isama na 'yan para repasuhin o baguhin na dapat ang mga simbahan, ang mga tulad ng KOJC ay dapat ng patawan ng tax. 'Di ba? Total naman 'yan naman ang laging sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kayo mga simbahan hindi kayo nagbabayad ng tax. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin mga kababayan, pabor ba kayo na ang mga simbahan at ang tulad ng KOJC, payag ba kayo na dapat ay patawan ng tax? Ang pinag-aalala ng iba, bakit nga ba si dating Pangulong Duterte ang kailangan na mga siwa o ipasa ang pangangasiwa sa lahat ng ari-arian ni Pastor Kibuloy, mga kababayan? Bakit kaya? 'Di ba? Bakit kaya? 'Yun ang tanong na marami. Diyan ba ang taguan ng inyong mga kayamanan? Kami nagtatanong lang naman tulad ng ginagawa niyong pagtatanong sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagtanggol. Nako, oo, 'yun na, nandiyan na si Anino, LC Uco. So 'yun na nga mga kababayan, eto na nga, papaano natin, add natin. Pasok! Pasok! Sa kapapasok lang na balita, itinalaga bilang bagong administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang inanunsyo ng media arm ng pastor na Sunshine Media Network Incorporated o SMNI ngayong umaga. Pero wala pa silang ibang nilalabas na detalye. Bago ang appointment, kilala ng malapit kay Duterte si Kibuloy na nagsilbi pang spiritual advisor niya noon sa palasyo. Nataon din ang pagtalaga kay Duterte dahil ipinag-utos pa lang ng Korte sa Amerika na buksan na ang nakabimbing arrest warrant laban sa pastor. Kasi wala rin naman daw mangyayari kahit na kahit na gusto mong i-survive yung properties mo. Dahil may mga kaso ka na nga, kahit na ilipat mo pa yan, wala rin mangyayari. Sabi mismo ng abogado, di ba? Lagi ko sinasabi ang mga kababayan, kung ano yung mga ginagawa nila, yun yung binabato nila sa administrasyon. Di na talaga ako naniniwala na matalino ang mga Duterte kasi sila lang din nagpaalingasaw sa baho nila. Di ba? Oo, yun. Oh. Sabi ni Tikbalang si Digong ba ang nagkanulo kay Pacquiao? Naku, malamang. Pwede. Baka naman nasa lumang bahay na si Digong. Nakatago ang 51 billion. Dami. Di ba no? Kasi di ba nung nakaraan nagkaroon ng patutsyada itong si Pastor Kibuloy na gusto niya daw siya na daw ang mamumuno dito sa ating bansa. Hindi naman kinagat ng mga tao. Eto ngayon mga kababayan. Pagkakaisipin ninyo, eto naiisip nyo ba na si Manang Ivy pwede pang tumakbo bilang senador sa susunod na eleksyon? Naisip nyo? At dudugtungan ko, Boss Red, sa lahat ng bagong dating, shoutout po sa inyo, Boss Nilda, na ang eleksyon sa pagkapangulo ay sa 2028 pa. Nagets nyo ba? Nagets nyo! Matagal pa, di ba? 2028 pa. Ang susunod na eleksyon, next year, 2025. Di ba? Tatakbong, senador, pasok pa naman. Siyempre, kailangan ninyong suportahan
Suportahan natin. Naloko na. Siguro naman nasusundan niyo ako, no? Nasusundan niyo ako? Nasusundan niyo ako? Ha? Nasusundan niyo ako? So sa tingin niyo, kung sakali si Manang Aimee ay pumabor kay Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin niyo hindi uupakan ng mga yan? Ngayon pa lang yan, pag pumabor yan, titirahin na ng lahat yan. Naloko na. Hintayin ninyo ang bago mag 2028 election. Naloko na. Alam nyo mga boss, masyadong malawak ang politika. Ang politika, lagi kong sinasabi to bago ko tumigil mag-vlog noong pagkatapos ng halalan. Sabi ko sa inyo, wala tayong permanenteng kaaway, wala tayong permanenteng kakampi. Dahil politika to eh. 'Di ba? Ngayon, kaaway natin yan. Sa susunod, kabati natin. Nakikita nyo naman, yung mga dating mga dilawan, nagiging kampi na ng administrasyon. Yung mga dating kakampi, ngayon, nagiging kaaway na. Yung mga dating oposisyon, nagiging makaposisyon. 'Di ba? Nagiging maka-administrasyon na. Yung mga dating mga kasama ng administrasyon, ngayon wala na. Ayun, sila na yung nagiging oposisyon. So ngayon mga kababayan, ang ibig ko sabihin dito, malawak ang politika. Maraming laro ang politika. Ika nga nila, marumi ang politika. Meron akong alam na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Naloko na. Pero natitiyak ko, bago mag 2028, magbabago lahat yung sinasabi nyo. Naloko na. Sabi ni po si Edwin Aribe, si Manang marunong mag-chess. Alam nyo mga kababayan, napakatagal nilang hinintay itong pagkakataon na to. Napakatagal nitong pagkakataon na to ng mga Marcoses na hinintay para makuha nila ang alin? Itong posisyon na to, yung makabalik sila sa kapangyarihan. Tapos, mga kababayan, sa tingin nyo, ganun-ganun lang yon? Sa tingin nyo, ganun-ganun lang yon? Mga kababayan, masyadong tong politika. May mga bagay tayong hindi maintindihan. Opo. Pero kapag medyo aaralin yung maigi, grabe. Kung sakasakali ba, sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa inyo, pagdating ng eleksyon ng 2028, kung sabihin niya sa inyo, iboto nyo si Manang Aimee. Kung hindi sa kanya, ay hindi ako nanatili bilang presidente at hindi ko natapos ang aking termino. Naloko na. Ano ngayon gagawin nyo? Sige nga, ano gagawin nyo kapag sinabi ni Pangulong Bongbong yon? Sige. Sagot! Naloko na. May tanong lang ako, mag-iiwan ako ng tanong At gusto ko wag nyo na akong tatanungin ng pangalawa. Okay ba yon? Kapag hindi nyo na-gets, problema nyo na yon. Pag na-gets nyo, sarilinin nyo na lang Naloko na. Sa tingin nyo, makakalaya kaya si Dilima pag walang tumulong? Naloko na. Unang tanong makakalaya ba si Dilima pag walang tumulong? Naloko na. Nasaan si Dilima? Naloko na. Bakit? Parang tahimik. Naloko na. Naloko na. Muli! Mike Server, bahala kayo diha Naloko na. Muli, Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.